sa inyo. Yan ay titignan po natin ang natural na pagkain ng ating mga alagang manok ng probiotics. Ano pa? Yan. Sa natural na paraan, ang ating mga manok ay nakakakuha ng probiotics sa kanilang environment. Yan, sa kanilang mga pagkahig, pagkalaykay sa lupa. Nakukuha nila dyan yung kanilang mga kailangan na probiotics, lalo na kung ang inyong space ay maluwang at marami silang nakukuha na sari-saring mga pagkain sa lupa. Diyan po nila nakukuha ang natural na probiotics. Yan. So, pero sa mga nag-aalaga ng mga manok na walang maluwang na space para pagtukaan, pagkahigan ng kanilang mga alaga, ay kailangan nyo pong gumawa ng mga natural na probiotics para sa inyong mga manok para sila ay maging healthy. Okay, so ngayon po ay gagawa na tayo ng ating sariling probiotics and homemade. Okay, ang akin pong gagamitin ay ito, corn grits po yan. May halong feed meal, tapos may trigo at may green peas yan. Meron yung green peas. Ngayon, ang gagawin po natin ay bubuhusan natin ito ng tubig. Tutubigan natin. Yan. So, dapat pag tinubigan po natin ay matatakpan talaga ng tubig yung ating grains. Yan, dapat matakpan siya ng tubig. Yan. Okay, tapos haluin natin. Okay. So, ang advantage po, pag ganito ang pinapakain natin sa ating mga manok, unang-una ay mas matipid. Yan, kasi pag tapos ng 2 hanggang 3 araw, itong pong ating pinabaran na ito ay umalsa na. Pag umalsa siya, mas mabibilis mabusog yung ating mga manok. Tapos nagdo-double din po siya. Yung 1 kilo natin magiging halos 2 kilo yan. Yan. Pagkatapos po niyan, pag nababaran po natin siya ng 2 to 3 days, dyan po din po nabubuhay yung mga good bacteria kung saan nagsisimula ang probiotic. Yan na kailangan ng ating mga alaga. Ngayon, pag tapos po nating ito medyo kulang pang tubig nito, no? Dagdagan ko ito ng tubig. Yan, pagtapos nating malagyan ng tubig at mahalo, ang gagawin po natin ay ating tatakpan. Yan, tatakpan. Pero yung paraan po ng ating pagtatakip dapat ay hindi siya mahigpit yan, nakapatong lang na ganyan. O kaya, pwede ring iwanan nyo lang muna siya na hindi nakatakip. Yung ibang ginagawa kasi nila ay mga 12 hours na walang takip para makuha daw ng grains, ma-absorb pa yung molecules galing sa hangin. Yan, bago nila tinatakpan, pinapalampas nila ng 12 hours. Pero pwede rin natin agad takpan, wag lang mahigpit, tapos itabi natin. Alalahanin po natin ng tubig na ating gagamitin ay dapat walang chlorine. Yan, walang chlorine. Ano po? Kung wala kayong makunan ng walang chlorine, ang ginagawa po ng iba ay pinapasettle muna nila yung tubig ng 12 hours bago nila ilagay yung tubig, bago nila ihalo. Tapos dapat po ang mangyayari dito ay wala siyang amoy. Dapat hindi siya bumaho. So ito ay akin nang tatakpan at ating itatabi at tignan natin bukas kung ano ang mangyayari. Okay, so after 2 days, tignan po natin yung ating prepare na probiotics kung ano nang nangyari. Although hinahalo natin ito araw-araw. Ayan, buksan natin.
Okay, so ito na siya. Tignan natin yung laman. Uy, may kunting langgam, nilanggam. Maliliit na langgam. Pero okay lang yan. So tignan po natin yung ating mga grains. Nung nilagay po natin ito ay mahigit kalahati lang o halos kalahati lang nitong lalagyan. Pero ngayon kung titignan niyo po, ito na yung kanyang laman. Yan, nag-expand na siya kasi inabsorb yung tubig. So sa paraan po na yan ay nakakatipid pa tayo ng ating feeds kasi nag-expand yung ating mga grains pag ating hinahaluan ng tubig. Okay, so ito na po siya, tignan ninyo. Yan, mas lumaki yung mga grains at syempre pag pinakain po natin ito sa ating mga alaga ay mas madali rin nilang matunaw kasi mas malambot na. At the same time, sa 2 days po na ating pagbabad ng ating grains ay dito po nabuhay yung mga good bacteria. Nag-umpisa na yung good bacteria. Kaya itong preparation po na ito ay pwede nang ipakain sa ating mga alagang manok. Yan. Tapos, ulitin ko lang po na itong tubig na ating ginamit ay huwag niyong itapon. Pwede pa po yan gamitin kasi nandito yung mga good bacteria nandiyan sa tubig. So, dagdagan na lang yan. Alisin yung itong grains, itong ating nilagay na ito. Aalisin na natin yan. Tapos, dagdagan na lang. Yan, para mas mabilis na po yung pagpapadami ng good bacteria. Yan, at syempre yung preparation natin ng probiotic ay mas mabilis na rin. Okay, so try po natin ipakain Okay, so ito na. Lagyan ko tong kanilang kainan. Try nating ibigay. Yan yung ating bagong gawa na probiotic. Yan, try nating ibigay sa ating mga alaga kung mag-aagawan sila. Be sure lang po na na walang amoy itong ating mixture. Ibig sabihin hindi siya bumaho. Medyo may asim-asim yan ng kaunti, pero normal lang po yun. Pero yung mabahong amoy dapat ay hindi po yun. Yan. Okay, so ito na sila. Ito na yung ating mga alaga. Ito na rin yung patoka na ibibigay ko, yung ating probiotic. Yun, nilipat na. Ayan! Unahan na nila. Unahan sila. Ayan. Yung ating nutritious na probiotic. Although konti lang yung nakamalay kasi medyo tanghali po at hindi ko pinakita sa lahat. Yan. May kumamol na inahin. Ayan. So agawan talaga yung ating mga alaga niyan. Tapos makakain sila ng healthy pagkain galing sa ating ginawang probiotic. Yan. So mas matipid, economical, at mabibigyan po natin ng palagi ang probiotic ang ating mga alaga. So ganun lang po kasimple ang paggawa ng probiotic. And sana ay may napulot na naman tayo na konting kaalaman sa ating video. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe ay please subscribe na rin po at pakiclick na rin yung notification bell para ma-notify kayo pag mayroon po tayong video. Salamat!